Why men are attracted to distant women. I-share ko yan sa video na ito. But make sure na panoorin mo hanggang sa last part kasi malaki po ang iyong matututunan sa video na ito. So let's go. Bibigyan ko lang kayo ng kunting description para sa akin ng isang distant woman. Okay? Para sa akin, para sa sarili kong opinion po ito. Ang isang distant woman, ito yung tipo ng babae na marunong magmahal at magpahalaga, pero alam niya kung kailan siya magbibigay at alam niya kung kailan siya hihinto para mag-receive din. Hindi siya yung tipo ng babae na bigay ng bigay ng bigay na wala namang nare-receive. At siya yung tipo ng babae na alam niya yung value niya at hindi siya palaging naghahabol. Kasi alam nga niya yung value niya. Alam niya kung ano ang capacity niya, alam niya kung ano yung abilidad niya, alam niya kung ano yung ganda niya, alam niya yung value niya, yung halaga niya. That is why hindi niya ipipilit yung sarili niya sa isang tao, sa ibang tao. Hindi siya naghahanap ng validation sa ibang tao at hindi siya clingy, hindi siya, habol ng time. At the same time, napaka-mysterious ng isang babaeng distant. Pero sabi ko nga, whenever na nasa marriage na kayo, nasa long term na kayo, mag-asawa na kayo, then bawas-bawasan mo kasi sa marriage na ay ibang approach na ang mga ina-apply dyan. Okay pa ba? So kung isa ka sa mga distant woman, please comment down below or please hit the likes button para alam natin. Please comment down below. I'm here, kuya. Ngayon, ang sasagutin ko lang sa video na ito is that bakit nga ba sa aming mga lalaki attractive ito? At most of the time, sila yung hinahabol namin. Kasi mapansin nyo, kung sino yung palagi nating hinahabol, sila pa yung most of the time, palagi ring tumatakbo mula sa atin. Yung iniiwasan tayo or hindi tayo parang hindi nila masyadong pinapakita yung gusto nila or yung love nila sa atin, while may mga tao na habol sa atin pero parang ayaw din natin. It's the reverse psychology anyway. Kaya nga sabi ko, para sa aming mga lalaki, very attractive yung babaeng distant woman sa early, okay? Sa early stage or sa knowing stage ng isang relationship. Okay, so ano ba? Proceed na po tayo sa number 1. Na reason kung bakit very attractive yung babaeng is that man loves challenge. One more time. Man loves challenge. The reason why we men love a distant woman kasi para sa amin may challenge. Hindi siya easy to get, hindi siya madaling makuha. Kumbaga, we need to put an effort in order for us para makuha. Yun yung instinct kasi namin. Kahit tignan mo yung even mga animals, although hindi tayo animals, but may something sa kanila na very similar sa tao that gustong-gusto nila na habulin yung tumatakbo kasi may challenge. May challenge. More than yung nandyan na. Actually, magtataka pa nga sila kung bakit hindi ka tatakbo. Wala kasing thrill. Ganon na ganon din. Karamihan, hindi ko sinasabing lahat. Karamihan ng instinct ng isang lalaki that we love kung ano yung challenge. Kasi we know that kapag nakuha namin yung prize, worth it ito, at nakakadagdag masculinity sa amin, mas lalo kaming nagiging lalaki. I hope that maintindihan nyo to, ladies. I understand that hindi lahat ng babae maintindihan nito. Pero, you need to understand that men love challenge. Okay ba? Number 2, na reason is that men loves an independent woman. The reason sometimes kung bakit ang isang babae ay distant dahil sa busy siya, independent nga. Kaya niyang mabuhay kahit wala yung lalaki. And the thing is that mostly, hindi ko sinasabing lahat, mostly ng mga lalaki, the more actually na nararamdaman yung para bagang nire-reject is that mas lalo niyang ginagalingan. Hindi lahat, okay? But mostly. That is why whenever na isang babae independent, it means yan busy yan. May sariling buhay, masaya na, hindi na kailangan ng ibang lalaki, ibang tao para maging masaya. Meron ng sarili. So, ang isang lalaki attracted sa ganyang positive energy, positive atmosphere. That is why gusto kanyang abulin. Kaya minsan kahit na sinabi mo ng ayaw mo sa kanya, is that talagang ipaglalaban niya pa rin. Okay pa ba? Kasi gusto niya na maging part, ma-connect sa tulad mo.
And the good thing about being an independent is that, of course, my good thing, my negative side or bad side. The good thing is that hindi ka kasi minamaliit lang na ganun. Hindi ka inapak-apakan na ganun kung independent ka. Kung may sarili kang wallet, may sarili kang bank account, kung may sarili kang negosyo, kung may sarili kang buhay, may masayang buhay. And actually, you know your value. At the same time, whenever that papasok ka sa relationship, hindi ka na papasok dun para maghanap ng kukumpleto sa buhay mo kasi kumpleto ka na. Kundi papasok ka dun kasi gusto mo ng partnership. Gusto mo ng relationship talaga. Okay po ba? Of course, andun na. Of course, magiging masaya ang relationship kasi bonus na ang mga yun. Pero, hindi yun yung number one actually na hahabulin mo whenever that you're in a relationship. If you're an independent woman. Okay? Okay, number 3 na reason why attracted ang isang lalaki sa babaeng distant is that reverse psychology. Sabi ko nga kanina, the more na hinahabol mong isang tao, mas lalo yung tumatakbo. Pero the more na hinto ka at i-develop mo yung value mo, ikaw yung tatakbo, ikaw din yung hahabulin. Reverse psychology. Kasi hindi pwede na kapag hinahabol mo isang tao, habulin ka rin. Magbaggaan kayo. Hindi pwede yung ganun. Okay? That is why nga sa relationship give and take, may tatakbo, hahabol yung isa, and then babaliktad naman, tatakbo yung isa, hahabol yung isa. Kasi mapapansin nyo na lang, kapag may mga tao, like for example na lang yung bata, kapag lahat na lang binibigay mo sa kanya, laruan, pagkain, hindi niya papahalagan masyadong ano yung binibigay mo. Pero, yung mga bata na hindi masyadong nabibigyan ng mga bagay na hinihingi, whenever na may ibibigay sa kanila, papahalagahan nila, mamahalin nila, itatago nila kung laruan yon. Ganon din sa relationship. Reverse psychology. The more mo na ini-spoil yung isang tao, the more actually na hindi niya nakikita yung halaga mo. That is why whenever na dinidistansya mo yung sarili mo, hindi mo binibigay ang lahat ng gusto niya, lahat ng hingin niya, is that mas lalo ka sa totoo lang papahalagahan whenever nabibigyan mo na siya ng time. Papahalagahan niya yun. So I hope po na naintindihan po natin. Proceed na po tayo sa number 4 is that less drama. Alam ng isang lalaki na sa instinct namin that the more ang isang babae ay distant, it means, sabi ko nga, independent siya, nakafocus sa buhay, business, sa pag-grow, you know, it means kapag ganun, less ang drama. Ayaw ng isang lalaki ang maraming drama sa buhay. Hindi ko sinasabing lahat ng lalaki, but mostly. Kaya ayaw masyado ng drama, ang daming arte, you know, very straight lang. Mostly, ang mga lalaki, gustong-gusto nila na gano'n kasi yung maraming drama sa buhay. And very attractive yun sa amin. Kasi less drama, less problema. And more chill, more enjoyment. Ganon lang kasimple yun, mga kapatid. Okay? Proceed na po tayo sa number 5, last but not the least. Actually, this is a piece of advice. Okay? Get distant, but make sure to show your love. Kapag gusto mo na maging ganitong tipo ng babae, na alam mo yung value mo, hindi ka naghahabol, at gusto mo rin na ikaw yung habulin, ikaw yung papahalagahan, make sure na before mo gawin yan, iparamdam mo yung pagmamahal mo. Maging unique ka muna and make sure na may something sa'yo na habulin. Because kapag walang something sa'yo na habulin, what makes you think na habulin ka nila? That is why nga sabi ko, palagi kayong mag-focus sa value nyo, palagi kayong mag-focus muna sa sarili nyo in order para kung merong makita ng isang lalaki sa'yo, they want to have a connection with you, an attachment with you kasi may something sa'yo. At kung may something sa'yo, kapag hindi mo yun binibigay palagi sa isang lalaki, then merong habulin sa'yo. But make sure to show your love. At the same time, sabi ko nga, ito ay pang early stage ng relationship lang, advisable sa knowing stage ng relationship kasi kapag nasa marriage ka na, don't distance yourself. Open yourself. I-open nyo, pag-usapan nyo kung may problema, kung may mga sikreto ka, i-share mo sa asawa mo. Because it will help para mas ma-build nyo ang isa't isa. Huwag yung dinidistansya mo palagi yung sarili mo. Of course, bigyan mo ng space yung relationship mo. Huwag kang habol ng habol. Huwag kang clingy. But, huwag kang didistansya sa kanya. Okay? Yung buhay mo. I-open mo yung buhay mo, emotion, spiritual, and physical. So, that's it for today's video. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat po. God bless.